Sasakay ako ng private jet papunta lang sa bayang 2 bayan lang ang layo mula rito nang wala namang dahilan. Bumili ako ng Range Rover ilang linggo na ang nakalipas at kailangan ipaayos ang suspension. Pinalitan na namin ang suspension at ibebenta na ito sa auction. Kailangan kong dalhin ang sasakyan na ito sa auction. Imbes na mag-Uber pabalik, sasakay ako ng pribadong jet. Alam kong mukhang katawa-tawa pero pakinggan niyo muna ako. Ipaliwanag ko kung anong nangyayari at sasama rin kayo sa jet. Hindi ko pa ito nagawa dati, pasensya na. Alam kong nakakatawa pero may dahilan. Ako si Craig ng Flying Wheels. Tara! O sige, mahal, handa ka na bang sumakay sa pribadong jet? Siguro nga, alam mo, magkakaroon ka talaga ng mga bashers kapag nagsimula ka magreklamo na wala kang pera. Oo, sasakay pa sa private jet. Gets ko naman. Nung sinabi kong wala akong pera, ibig sabihin sobra gastos ko. Ang pera namin ay nakakalat sa bahay, sa proyekto ng pool, sa proyekto ng bakuran, at sa proyekto ng kondo. Yung bagong dealership, dami ng inventory pero walang benta. Kaya pag sinabing wala akong pera, ibig sabihin kalat-kalat lang. Diversified ako pero hindi maganda. Si Tarin ay halos walang trabaho matapos mag-resign para magsarili. Na yon, ipapaliwanag ko. Kailangan naming ibenta ang Range Rover para gawing cash. Sobrang dami ng perang na invest sa mga kotse, kaya dadali na lang namin ito sa auction sa West Palm Beach at iiwan ko na doon. Ngayon, bago ko banggitin ang pangalan ng jet service, gusto muna naming subukan ito. Nagkaroon ako ng chance sumali sa private jet club. Alam ko na, Tunog. nakakatawa, pero may mga jet na kailangang pumunta mula sa isang paliparan papunta sa isa pa para sunduin ang mga tao. Kaya parang Halimbawa, may CEO sa Stewart na kailangan ang jet niya ngayon, pero nasa West Palm ang jet niya. E di yung jet na yon, may tawag doon. Parang open-ended, nakalimutan ko na tawag. Basta, kukunin natin yung open seat o jet papuntang Stewart kasi wala namang sasakay kahit ano pa. Libre ito para sa atin dahil sa membership, kaya madalas at biglaan itong nangyayari. Halimbawa, baka makakuha ko ng isa mula West Palm papuntang North Carolina o Tampa kung saan man. Kung saan-saan ang mga biyahe at araw-araw meron. Kahapon, Nakakuha ko ng alert, jet bukas West Palm to Stewart. Kinumpirma ko at tinanggap nila membership ko. Ngayon, kailangan kong maghanap ng dahilan para sumakay sa private jet. Kailangan kong ibenta ito. Kaya imbes na mag-Uber pa uwi, na yon ang normal kong ginagawa matapos dali ng kotse sa auction. Mga 45 minuto ba yun? Oo, mga 45 minutong biyahe at $50 imbes mag-Uber, mag-private jet na lang tayo. Interesado akong malaman gaano katagal ang biyahe sa jet at ang proseso nito. Nauwi ako sa pagbili ng 2022 Range Rover Westminster na dati ko nang nagkaroon ng puti at gustong gusto ko. Kaya bumili ulit ako. Makikita mong sobrang baba ang suspension ngayon. Kaya posibleng may problema ang pump o may tagas. Dahil sabay-sabay bumaba ang 4 na shocks, tingin ko hindi suspension ang sira. Baka may tagas o kulang sa pressure. 59,000 milya na ito. Binili ko ito sa Miami Land Rover. Gusto nila ng 44,000 para dito. Perpekto ito, isang may-ari lang. Binyayaran ko ng 33,500 kasama ang bayarin. panahon na para sa giveaway. Random akong pipili ngayon nung mananalo ng Red Tiger Dashcam mula sa Red Tiger Integration sa isa sa mga naunang video natin. At Logan, sabihin mo lang sa akin kung kailan ako titigil at titigil ako. At Marie Manelo, mamimigay din ako ng $100 sa video na ito. Kaya kung gagawin mo ang 3 bagay, I-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa aming channel, mag-comment ng Red Tiger sa ibaba. Random akong pipiliin ng isang mananalo ng $100 mula sa akin. Thanks sa sponsor natin ngayon, Red Tiger. Ilang buwan na mula nang makuha ni Logan ang lisensya niya sa pagmamaneho, kaya naglagay kami ng Red Tiger 4K dashcam na kaya mag-record ng harap at likod. Para sa Prime Day sa Hunyo 23-26, may malaking sale ang Red Tiger. Ang mga kamera na ito ay 118.99 lang. Gamit ang link ko sa ibaba. Mayroon itong 4K na front camera at 1080p na rear camera. At saka, ang Sony Starvis IMX678 ay may napakalinaw na kalidad. Sa totoo lang, sobrang linaw nito na pwede mo pang i-zoom in ang mga plaka ng sasakyan sa unahan mo. Ang Sony IMX sensor ay tumutulong mapaganda ang kalidad kahit sa madilim, na talagang nakakatulong kapag nagre-record siya habang nagmamaneho sa gabi. Tingnan mo kung gaano kalinaw ang night vision nito. Sinisave nito lahat at nagre-record ng tuloy-tuloy na maganda para sa pag-save ng ebidensya kung sakaling may insidente sa kalsada o kung gusto ko lang mag-download ng mga clip diretso sa phone ko para mai-save. Kaya kong kontrolin ang dashcam gamit ang app ko at i-download lahat ng footage mula sa harap at likod ng camera. May voice control ito kaya pwede gamitin hands-free. Kunan ng larawan.
Nagbibigay ito ng babala at paalala tulad ng kung umaandar na ang sasakyan sa harap ko o kung lumalabas ako sa linya. Madali rin gamitin ang touchscreen. Pwede kong palitan ang view ng nakikita ko kapag nag-swipe ako. Front camera, orasan, back camera o pareho. Ikaw rin ang mag-i-install nito. Pwede itong i-install at paganahin gamit ang accessory port mo, USB-C, USB-A o i-hardwire direkta sa kotse para sa recording kahit nakapark. Nakatira kami sa Florida. Sobrang init dito. Ang supercapacitor ay pumalit sa tradisyonal na lithium-ion batteries, kaya nakakaiwas sa pamamaga at posibleng pagsabog o sunog. At ulit sa Prime Day, 118.79 lang ito gamit ang link ko sa description at sa nakapin na komento. Linisin muna natin ang Range Rover sa car wash tapos dadalhin sa auction. Anong oras ang flight? Alas 10:15 ang flight. Alas 8 na ng umaga. Kailangan natin dumating 45 minuto bago ang flight. 45 minuto ang West Palm, kailangan pa nating mag-Uber mula auction papuntang airport sa likod lang. Medyo nagmamadali tayo ngayon, pero gising na tayo mula 6:45 ng umaga para maganda sa biyahe natin na 2 bayan lang ang layo. Malinis na tayo, kukuha ng kape ang asawa ko. Tara na sa auction. Hindi natuwa si Mrs. na ibebenta ko ang Range Rover dahil siya ang gumagamit nito at gusto niya. Yung luma niyang Escalade ESV ay sobrang laki at di na namin kailangan. Gustong gusto niya ang laki nito. Sinabi ko kagabi na ibebenta ko na, kaya hindi siya natuwa. Wala pa akong kilalang taong mas walang pakialam kapag nagmamadali kami. Kailangan naming pumunta, pero siya kalmado lang, naglalakad buong umaga, hindi nagmamadali. Heto ang saging. Salamat. At binilhan ko rin siya ng snap wrap. Salamat. Hindi ko alam kung alin ang egg white. Kumuha ako ng egg white. Sa'yo yung regular. Salamat. Ano? Handa ka na? Oo. Sige, ayos. Sa tingin ko, ginawa ko na ang pinakamabilis ko. Sige. Kaya, sa membership ng private jet na ito, hindi naman talaga ito mahal. At nakatanggap ako ng alert kagabi, kahapon, na may bukas na flight mula West Palm papuntang Stewart. Kinuha ko na kasi madalas kaming maglalakbay sa susunod na buwan. Gusto ko ring malaman paano gumagana ang iba pang flights kaya tinanggap ko na lang. Maghihintay ka hanggang sa katapusan ng araw bago nila sabihin kung nakuha mo o hindi ang flight. Kasi pwedeng may mas prioridad kaysa sayo. Tinanggap ko na lang. Kailangan kong magbayad ng $500 na refundable na bayad para sa posibleng pinsala at pagkatapos ilagay ang impormasyon ng pasahero. Kaya parang impormasyon ko, impormasyon mo, petsa ng kapanganakan, timbang. Kaya inisip ko mga 165 para sa'yo. At tapos nakuha ko na. May nag-message sa akin na lalaki at sinabing kumpirmado na ako para bukas pero hindi regular ang flight at pwedeng i-cancel kahit papunta na tayo sa airport. Baka makatanggap ako ng text na kanselado ang flight mo. Kung tayang magkansela, may bayad ba yon? Oo, may bayad ako kapag ako ang nagkansela dahil pwede sanang makuha ng iba ang flight na ito. Yun lang alam ko sa ngayon. Sige, tingnan natin. Alam mo ba kung ilan ang kapasidad ng eroplanong ito? Halimbawa, pang 15 pasahero ba ito? Oo, sinasabi nila, kaya nakuha ko yung mas magandang membership. Pwede kang magsama na hanggang 8 tao. Sige, pero ito, mga magaganda at mamahaling jet talaga. Pero ito, hanggang 6 lang ang kasya, kaya pwede kang magsama ng hanggang 6 na bisita. Ang tawag dito ay Cessna CJ3 o Citation 3. Kasya hanggang 6 na tao. Tiningnan ko ito. Mukhang maganda at maliit. Hindi ko pa ito nasubukan. Baka parang maliit na eroplano lang. Wala akong ideya. Hindi rin naman ito bagong simula. Magsisisimula na raw silang magdala ng tao sa Bahamas, kaya posible tayong makalipad doon balang araw. Nasa auction na kami. Nag-book ako ng lift. 2 minuto na lang at parating na. Dadaan tayo rito gamit ang sasakyan. Mararanasan mo ito? Oo, ako nga. Kaya dadaan ako dito. Maraming kamera dito. Daan-daan o 2 ng kamera at kinukunan nito ng video pati ilalim ng buong kotse, video at mga larawan. Tapos, ina-upload nila ito online. Kung bibili ka ng kotse online, makikita mo lahat ng detalye dahil HD ang mga kamera. Kaya malinaw ang mga larawan. Makakakuha ka ng kumpletong paglalarawan at ulat ng kondisyon ng mga kotse online kahit hindi mo pa sila nakikita. Mas detalyado pa ito kaysa sa personal kong pagtingin. Kaya ihahatid na natin at iiwan dito. At 2 minuto na lang ang layo ng Uber natin. Hindi ka pa nakapasok sa auction. Hindi pa ako nakapunta doon. Hindi nila pinayagan si Logan na pumasok tulad ng pagbayad nila sa'yo. Kasama ko si Logan noon at talagang mahigpit ang pagtanggi nila. Bakit kaya? Ganun ba? Hindi, sabi ko walang bisita tapos wala ka. Problema lang kahit magaling ka. Hindi ko alam yan. Kaya binili ko talaga itong Range Rover sa isang auction. Pasensya na.
Binili ko ang Range Rover sa auction mga isang buwan nang nakalipas. Nung binili ko, nakalaylay ito at di gumagana ang kompresor. Nilinis namin at ginawa ng paint correction. May gasgas sa bumper na di ko napansin, pero nagpa-paint correction kami. Inayos din ang mga gulong para sa mga gasgas sa gilid. At pagkatapos, pinalitan ko ang coolant line at inayos namin ang suspension compressor. Nasa shop ko na ulit ang Range Rover at gusto ko lang kayong i-update. Nandito sa likod ang air compressor at gumagana ito. Kaya tinanggal ko lahat at binaklas para lang makita kung makakakuha tayo ng kuryente dito. May kuryente naman ito at gumagana naman. Pagbukas ko, dapat umandar ang kompresor matapos 1 minuto. Naririnig ko na itong umaandar sa likod kaya gumagana siya. Umiikot ito ng 60 segundo tapos namamatay. Kaya ina-assume ko na may baluktot o sirang linya kung saan hindi makalabas ang hangin. Kaya meron akong Range Rover ngayon na nakabagsak at hindi umaandar. Kaya dapat nating malaman ito sa next video. Ngayon, may hangin na ang suspension at hindi na nawawala ang hangin. Ilang linggo na rin itong ginagamit ng asawa ko at maayos ang sasakyan. Sana, kung kumita tayo ng $1,000 sa pag-ayos nito at nagamit mo pa ng 1 buwan, maganda na yon. Wala pa rin akong naging customer na inasikaso. Pangarap ko talagang huwag makipag-usap sa mga customer. Nakakalungkot makita malis. Oo, alam ko kung gaano mo yun gusto. Pero tingnan mo, mamili ka dito. May lumang Lincoln, Santa Fe, halos lahat ng kotse na gusto mo, nandito. Kung bibili ka ng kotse, pumunta sa auction at kumuha ng Cadillac malapit sa airport. Pwede ka bang dumiretso sa parking lot? Palabas na ako ng gate na yon. Depende kung saan ka galing, ang fairgrounds ay nasa kabila ng kalsada, jeep. Nasa itim akong Jeep Liberty. Perfecto, nandyan ako mga 30 segundo mula ngayon. Sige, bye. Ano itong Mercedes? Parang medyo maikli. Pwede ka naming kunan ng Bentley at may BMW, Porsche at Corvette din kami. Ang cute niyan. Medyo masyadong maliit. Tingnan mo kung gaano kaganda ang loob nila. Naka-lock ito. May maganda talagang pulang leather. Kunin mo yung Siyam na Raan 11 turbo o kaya Corvette. Ano sabi mo? BMW? Sige, BMW na lang. Okay. Bilang isang negosyante na sobrang kunti ang oras, nalaman ko na kung bakit may mga T-Super ang mga CEO. Dahil ang dami kong natatapos, pinadrive ko si Logan papuntang Vero at pabalik nung 1 linggo. Umupo ako sa likod ng kotse at nakagawa ng 1 oras at kalahating trabaho habang binabayaran ko siyang ihatid ako. Mas naging sulit na bayaran ko siya para mag-drive at matapos ko ang trabaho ko. Sa halip na magmaneho gamit ang trailer at sayangin ang 2 oras, mas pinipili ko na lang sumakay ng Lyft o Uber pa uwi mula sa auction, magsuot ng headphones at tapusin ang trabaho ko sa computer. Oh, heto na. Hello? Hi! Kamusta ka? Ayos. Living the dream. Walang anuman. Salamat. Natandagap ko na sa email ang itinerary. Marso 10-10-14. Eksaktong alas 9 ng umaga ngayon, kaya marami pa tayong oras. Aabot tayo. Aalis tayo mula sa Atlantic Hindi. Kailangan nating punta mula Signature South sa Atlantic Aviation. At ang oras ng biyahe ay 18 minuto. Tatalunin kita. Siguro tatawagan ko si Logan pag nasa eroplano na tayo. Para sunduin tayo sa Stewart. Wow! Punto 3 na oras. Tapos na. Ang saya naman nun. Ano ba ang punto 3 oras? Well, Ang punto 25 ay 15 minuto. Kaya parang 20 minutong biyahe. wow. Sige, magandang umaga. Ito si Craig na tumatawag mula sa Flank. Wheels. Saka tapos ko lang ihatid ang 22 wheels. Roba. Iniisip lang, Kung pwede ba ako makahingi ng run number para sa susunod na linggo, pakiusap. Siyempre, sabi mo lilipad ka. O, pakiusap. 2,000, 20, 2 saklang. Robert, sige, ako na ang nagpareserba ng flight na ito para sa iyo sa 3, pero ipinapadala pa rin namin ang. Maraming salamat. Susubukan naming i-connecta ka sa kanila. Pinahahalagahan ko ito. Walang anuman. Paalam. Hello. Salamat. Kaya sasakay na sa pribadong jet. Ibinaba kami gamit ang isang Jeep Liberty na modelong 2006. May lift ako. Oo. At saka yung isang LT, kung naghahanap ka ng mga opsyon, baka mabilis kang mabagot doon. Lagi kong nirerekomenda na mag-step up ka kahit papaano sa 2 LT kasi doon ka na makakakuha ng mga opsyon na gusto mo. Hindi mo kailangan lahat ng nasa 3 LT, pero yung 2 LT may features na dapat meron ang karamihan ng may Corvette. Kung may bibigay mo sa akin ang pangalan, budget, hinahanap na taon, make, modelo, mileage at kulay, sisimulan ko agad ang paghahanap para sa iyo ngayon.
Nagbi-broker ako ng kotse para sa mga dealer sa bansa. Kung may naghahanap ng particular na kotse, hindi ko ito ginagawa sa murang kotse dahil maraming pwedeng magkamali. Pero kung gusto mo ng medyo bago, mga 5 taon pababa o mas bago pa. Mahirap talaga hanapin ang special interest na sasakyan mo. Kaya kung gusto mo ng parang 1,996 na modelo, mahirap hanapin yon. Pero kung gusto mo ng parang 2017 Corvette o 2023 Lamborghini kahit ano, may access ako sa lahat ng mga sasakyan na yan sa database ko. Kaya kung may hinahanap ka, pwede kong hanapin yon para sa'yo. Ginagawa ko yan para sa mga tao. Kung interesado ka, pwede mo akong kontakin sa www.flyingwheels.com. Kaunti pa. Sapat na ba ito para sa'yo? Medyo nakakatakot. Nakakatakot nga. Wow, tingnan mo itong maliit na bagay. Anong ingay yon? Salamat, kailangan ko sigurong ilipat ang vacuum cleaner. Sige, tingnan ko kung nandun pa rin. Ako. Sa tingin, ito nakuha ko mo. Salamat. Wow, ang ganda. Mabango rin. Parang mamahaling leather. Sumakay na kami sa jet. Ang gara talaga. Ang ganda, ang ganda. Ano ang unang impresyon mo? Maliit siya, pero ang ganda talaga. Maliit, pero maganda. Ano yon? Kinausap lang niya kami. Tawag nila doon onboarding procedure o parang ganun. Hindi ko alam. Flight, pre-flight, mga instruksyon. Binigyan kami ng pre-flight instructions. Ang mga upuan na ito ay pwedeng islide papunta sa gitna ng jet para mas may espasyo para sa ulo mo. At ayan ang desk. Nandyan din ang banyo. Kaya nagsasara ang mga pinto sa likod at pwede itong gawing upuan. Kung kailangan balansehin ng bigat, dito nilalagay ang pinakamabigat na tao. At ang amoy ng leather, parang amoy Rolls Royce dito. Amoy bago at marangya. Ang ganda talaga. At may 15 minutong flight tayo. Sabi niya, aakyat at bababa tayo, kaya tatawagan natin ang anak natin para sunduin tayo sa 20 minuto. Hindi ko pa naranasan na makita ang isang piloto na nagpapalipad ng eroplano at ngayon, minamaneho niya ito sa runway na parang kotse lang. Nandito ang mga throttle ng bawat jet at nililiko niya gamit ang manibela. Malapit na raw tayong lumipad. Sabi niya, yan ang cabinet ng merienda, inumin at iba pang kailangan. Kaya binibigyan nila tayo ng access sa lahat ng merienda at lahat ng kailangan natin. Mula zero hanggang mabilis. At ayos na tayo. Mas mabilis talaga ito kaysa sa karaniwang eroplano. At nasa ere na tayo agad. Lagi kitang lulutuan ng tinapay. Palagi kitang pakakainin. Palagi kitang aalagaan. Palagi akong magiging pinakamalaking tagahanga mo. Palagi kitang tutulungan. Palagi akong nandyan para sa'yo. Pagkatapos, diretso lang pataas. Ang bilis niyang umangat sa ere. Sa tingin ko, makikita na natin ang steward mula rito. Ayos ito. Heto ang isla ng Palm Beach. Ikaw ang nagbibigay inspirasyon. Kaya ayan, yan ang Peanut Island, Riviera Beach at Juno Beach sa tingin ko. Kaya lumipat ang mahal kong asawa dahil hindi malamig ang hangin mula sa ventilador na ito. Kaya medyo namumula siya ngayon. Grabe, North Fork River ba yan? Baka makita mo bahay namin. Baka lumipad ka pa sa taas nito. Makikita mo ngayon ang anggulo ng eroplano dahil tuwid tayo sa gimbal. Pero hindi tuwid ang eroplano, kaya kita sa camera ang anggulo natin. Lilipad talaga tayo sa ibabaw ng bahay natin sa ilang sandali lang. Kung titingin ka sa paligid, makikita mo ang kanal natin na nandoon sa gilid na yon. Lumilipad tayo sa taas ng lahat na yon. Ayun ang tulay. Kaya tayo ay... Nandiyan mismo. Wow! Ang astig nun! Heto ang lugar natin para sa hapunan. Ayan ang tulay na ginagamit natin papuntang downtown, tapos dito naman sa kabila. Hindi ka nagbibiro. Ang init talaga dito sa pwesto na to. Dito lang sa spot na to. Palitan! At maglalanding na tayo. Kung nararamdaman mo, kung nagbabago ito, at maglalanding na tayo. Oo. Sa tingin mo, gaano tayo katagal sa ere? 20 minuto? Kaya umalis tayo ng alas 10:04.
Alas 10:22 na. 16, 17, 18. Tama ba? Alas 10:20. Yan ang biyahe. Magandang punto. At West Palm Beach. At dito mismo. At nandito na tayo. Oo, tapos na tayo. Nakauwi na tayo. Kaya yan ang jet na sinakyan natin. Isa pang jet at may mas malalaki pa. Mahilig si Tarin sa mga libreng bagay. Nagnakaw siya ng chips at isang ice cream sandwich. Kaya astig talaga. Kahit dito, may Hertz Rental Agency sila. Kaya paglapag mo mula sa pribadong jet mo, may mga sasakyan ng Hertz dito na pwedeng kunin. Napaka-convenient talaga. Dumating na ang Uber natin. Nakuha mo ba ice cream sandwich mo? Salamat sa paghatid. Sorry di ka nakapag-gym. Ang astig ng karanasang to. Salamat sa pagsundo. Ang saya nun. Hindi kita bibitinin sa kwento. Malalaman natin sa dulo ng video at sa susunod na segment kung nabenta ang Land Rover at kung kumita tayo sa auction. Sasalang na sa auction ang Land Rover sa loob ng ilang araw. Kaya sasabihin ko agad sa inyo dito sa video kung nabenta na at kung magkano ang kinita natin dito. Oh, isang linggo na ang lumipas at nangako akong hindi ko kayo bibitinin. Kaya heto ang update ko tungkol sa Land Rover. Nang marinig namin ang representative ng auction na nagsabing, ire-reserve ang isang numero sa lane 3 at bibigyan ako ng numero mamaya, ako ay naging numero 174. Ako ang ika-174 at huling sasakyan sa auction nung araw na yon. Pagtapos ng araw, ubos na ang tao, pera at buyer. Hindi nabenta ang Land Rover. Nagbayad ako ng seller's fee para lang may daan sa auction ng sasakyan. Nasayang lang ang pera at oras. Susubukan kong kumuha ng mas magandang numero ngayong linggo. Ngayon, kung titiin ka sa paligid, nandito ako sa Gaylord sa Denver, Colorado. Pinapanood mo akong stressed habang nagtatayo ng dealership ng mga 6 na buwan. Kailangan mo rin magpahinga. Maraming aspeto sa operasyon ng dealer na di mo laging nakikita. Narito kami sa NIADA, ang National Independent Auto Dealers Association Conference. Alas 11:30 na ng gabi habang kinukunan ko ito at makikita mo sa ibaba ang mga dealer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga kaibigan ako sa South Carolina, North Carolina, West Virginia at Kentucky. Nag-4-wheeling kami ngayon sa Rockies. Kahapon nasa Nevada ako, nagkakarera ng Corvette. Mga susunod na video pa yon kung hindi pa naipalabas. Sa tingin ko, hindi pa ito naipalabas. Kahapon, 2 araw akong nagkarera ng Corvette sa Nevada. Sobrang saya. Nakikita niyo kung stress at balisa? Parang may 10 bukas na tab sa isip ko. Tungkol sa pagkuha ng pahinga ang video na ito. Kailangan ko ng date kasama ang asawa ko at binigyan kami nito ng pagkakataon na mag-date. Kami ng asawa ko, 3 trabaho ang ginagawa ko. Kaya palagi akong abala at kulang siya sa oras at atensyon ko. Para sa amin, astig at masaya sumakay ng private jet kahit saan sa umaga. Wala kaming ginastos, pero nagkaroon kami ng magandang alaala at astig na video tungkol doon. Sa mga susunod na video ngayong linggo, tungkol ito sa Corvette at Denver, Colorado, kung saan nagrenta kami ng 4-wheeler. Maglalagay ako ng ilang b-roll dito sa dulo ng video na ito para lang ipakita sa inyo kung gaano talaga ito kasaya at kung ano ang mga paparating pa. Bukas, magsasalita ako sa isang live event. Magtuturo sa mga tao kung paano nila maibebenta ang kanilang mga sasakyan gamit ang social media. Dahil marami sa inyo ang kumukontak sa akin sa pamamagitan ng aking website dahil pinapanood ninyo ang mga video ko. Kaya salamat sa suporta, salamat sa panonood, salamat sa pagsama sa ilan sa aking mga adventure. Puno ng adventure ang Hulyo. Ang Mayo at Hunyo, puro trabaho, sobrang abala. Ngayon, relax na. Sa Agosto, babalik ulit ako sa kayod. Masaya ito. Kaya Hunyo at Hulyo, magiging masaya ang panahon. Sana samahan niyo ako sa saya, hindi lang sa stress. Salamat sa panonood. Kita-kits mamaya. Paalam.